Tahimik na nagpapalakas mga tol ang sandatahan ng ating bansa, no, para sa depensa at pagtatanggol sa ating soberanya habang nakikipagsagutan, busy, abala sa pakikipagsagutan o sa world war etong China at yung ilang mga senador natin dito sa Pilipinas. So eto mga tol, pag-usapan natin to. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. So eto na nga yung sinasabi natin. No? Habang abala sa pakikipagpatutsyadahan, etong mga Chinese diplomat laban sa mga opisyal ng ating gobyerno, tahimik naman ang ating mga sundalo, sandatahang lakas na paigtingin pa ang ugnayan sa iba't ibang mga bansa para sa pangseguridad o seguridad dito sa Indo-Pacific region. Kasama natin dito mga tol ang Australia, US, syempre kasama pa rin dyan, Japan, mga tol at iba pang mga bansa. Eto, panoorin natin mula rito sa PTV Philippines, pero bago yan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating FB page, syempre huwag mo rin kalimutan mag-follow and like. Maraming salamat sa ating mga bagong followers dyan. Alright, wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Mas paigtingin pa ng Pilipinas ang ugnayan nito sa iba't ibang mga bansa pagdating sa larangan ng depensa. Katunayan, 500 magkakaibang aktibidad na magpapaigting sa depensa at kooperasyon ang isasagawa ng Pilipinas, Estados Unidos at iba pang bansa ngayong taon. Diba? Yan ang tama, no? Kailangan natin talagang paigtingin yung ating kooperasyon. No, kung hindi tayo makahanap ng kakampi mga kapatid dito sa palibot ng South China Sea dahil talagang iba nabibili ng pera di ba? Di hanap tayo ng kakampi sa ibang mga lugar. Habang Australia maghahatid ng mga bagong teknolohiya at aktibong lalahok sa mga maritime cooperative activities kasama ang Pilipinas sa harap ng tensyon sa West Philippine Sea. Yan ang report ni Clazel Pordilla. Ito yung paraan natin mga tol para mabantayan, para maprotektahan itong ating West Philippine Sea. Sabi nga ganon ni Pete Hegseth, peace through strength. No, habang wala pa tayo doon sa level na yon na meron na tayong strength, diba? Di manghiram muna tayo ng strength. O kaya maghanap muna tayo ng merong strength para samahan tayo, para tulungan tayong bantayan yung ating interest, yung ating claim. Palalakasin pa ng Pilipinas, Amerika at iba pang katuwang na bansa ang pagpapatatag sa kooperasyon sa depensa at pagpapanatili sa seguridad sa Indo-Pacific region ngayong taon. Sa gitna ito ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea na patuloy na inaangkin ng China. Tama. Ayon sa Philippine Navy, nasa 500 aktibidad ang isasagawa ng sandatahang lakas ng Pilipinas, katuwang ang Estados Unidos. Again mga kapatid, tatandaan nyo kahit ang mga pro-China, alam na mali yung sinusuportahan nilang bansa na palayasin, harasin, i-water cannon yung ating mga barko, mga kapatid, na naglalayag dito sa loob ng 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas. Dahil sila mismo, alam din nila, itong mga pro-China na to, na ang ruling, bukod dun sa ruling sa 2016 tribunal, doon sa pinirmahan nating UNCLOS at pinirmahan ng China, yung karagatan, 200 nautical miles mula sa baseline ng Pilipinas hanggang doon sa 200 nautical miles na karagatan, exclusive economic zone yan ng Pilipinas. Tayo ang may karapatan mangisda, tayo ang may karapatan mga tol na kuhanin yung mga resources dyan. Though merong sinasabi si Alan Peter Cayetano, Senator Alan Peter Cayetano, na merong ibang mga lugar tulad ng Scarborough Shoal na tinatawag na traditional fishing ground. But then again, kung traditional fishing ground ng tatlong bansa yan, Vietnam, China at saka Pilipinas, ibig sabihin kasama tayo sa may karapatang mangisda dyan pero hinaharas pa rin tayo.
Ewan ko kung paano nila ipagtatanggol yun. Basta yung mga sumusuporta sa mga pro-China, bingit bulag na lang yung mga yon, mga tol. Pero alam ng mga pro-China na mali talaga ang China doon sa kanilang ginagawa na pagpapalaya sa ating mga barko. At mali ang China doon sa kanilang ginagawa na paglalagay ng kanilang mga barko 50 nautical miles pa lang mula sa ating kalupaan, nandiyan na yung mga barko nila. Mali talaga yun. Nakapaloob ito sa Mutual Defense Board, Security Engagement Board na nakatuon sa bilateral planning at military training. Magkakasari ng mga air engagement. Halimbawa niyan ang pinagsama-samang pagpapatrolya sa himpapawid upang paigtingin ang komunikasyon, radar capabilities at tactical response. Kasama rin ang iba pang malalaking military exercises na lalo pang uhubog sa kakayanan ng AFP sa pagtatanggol ng ating teritoryo. The MDBSEB activities are designed to improve the overall capability of the armed forces, first and foremost as a fighting component of the Philippines. Secondly, to allow us to be able to integrate closer with our treaty ally. And thirdly, to operate in a multinational environment. Pero yung mo tahimik no, ang ating AFP, tahimik etong ating mga sundalo sa gitna mga kapatid ng maingay na balitaktakan na tong Chinese embassy at saka nung iba nating mga senador na to the point mga tol na wala nang masabi yung mga taga-suporta ng pro-China, kaya ang ginagawa na lang nila, sinasabi nilang si Jay Tariela, ano yan, diversionary tactics yan para ilihis ang usapan dito sa flood control. Aba, napagbintangan pa bigla si Commodore J. Tariela na ginagamit lang daw para ilihis ang issue sa flood control. Wala namang nagsasabing wag ninyong pakinggan yung issue ng flood control. Ang may problema kasi, binigyan ninyo ng pagkakataon yan. Diba? Masyado ninyong kinampihan yung China, masyado ninyong binaby yung hinaing nila tungkol doon sa caricature ni Xi Jinping. Na kumbaga natakpan, no? Natabunan nung caricature ni Xi Jinping lahat ng ginawang pangwawater cannon, panghaharas nitong mga China Coast Guard, militia vessels, panghabol nila, pagbangga nila sa mga barko natin. Lahat ng ginawa ng China mga tol, nasapawan lahat yun nung caricature ni Xi Jinping dahil sa overreacting or overreaction ng ating ilang mga opisyal dito sa Pilipinas. Mas nakafocus sila doon sa caricature ni Xi Jinping kesa doon sa mga ginawa ng China sa ating mga barko na ginagastusan din ng ating bansa whenever may nasisira tayong barko, meron nabubutas na barko, 'di ba? May nasisirang mga salamin dahil nga wina-water cannon lagi ng China, binabangga lagi ng China. Ginagastusan natin 'yon mga tol, yung pagpapagawa ng mga 'yon. At hindi basta-basta isang araw lang ginagawa 'yun, ha. Biruin mo, umaabot ng 3 buwan, 6 na buwan yung pagpapagawa ng mga barkong yun. Imbis na nababantayan ng barkong yun yung West Philippine Sea, wala. Nandun sa pagawaan, napakaunti lang ng barko natin. Biruin mo, lahat nung ginawa ng gano'n ng China, mga tol, naasapawan. Naasapawan ng caricature ni Jay Tariela. Mas pinupuna pa yung caricature niya kesa doon sa sa ginagawa nitong China. Grabe, di ba? Ang tindi. We now have the opportunity to be able to have hands-on training on modern weaponry. Paiigtingin din ng Australia ang defense cooperation nito sa Pilipinas. Good. Layo nitong mapalakas ang kakayanan ng Pilipinas na mag-operate sa sarili nitong mga base militar. Tapos pag ganito naman ang ginagawa ng Pilipinas kasama yung ating mga kaalyadong bansa, kine-question pa rin yan. Sasabihin, para saan yung mga kanyon? Para saan yung mga missile? Saan nyo gagamitin yung missile? O di ba? Saan palulugar ang Pilipinas? Saan palulugar yung ating mga sandatahan? Di ba? Halimbawa na lang yung Typhoon missile dinala rito, di ba? Lahat yun mga tol gustong alisin din. At tumulong sa pagpapaunlad ng infrastruktura ng sandatahang lakas. Magbibigay din ng Australia ng mga teknolohiya na magpapataas ng maritime domain awareness o kapabilidad ng bansa na matukoy
at maunawaan ang mga nangyayari at posibleng banta sa karagatan. We're also giving them equipment. We've provided 1 million Australian dollar worth of drones last year. We made a commitment to provide another 3 million. Wow. No, Australian dollars worth of drones and underwater technologies. Uy, maraming salamat, di ba? drone $1 million worth of drones last year. We made a commitment to provide another $3 million worth of drones and underwater technologies. Giit ng Australia, mahalaga ang mga hakbang na ito bilang tugon sa mga nakababahalang kilos ng China sa West Philippine Sea. There will We will continue to have maritime cooperative activities and we continue to have conduct exercises whether here or in Australia. Australia will be participating at Balikatan again this year. continue to be maritime cooperative activities, and we continue to have conduct exercises whether here or in Australia. Australia will be participating at Balikatan again this year. So there's No range of practical training and exercises as well as public and statements where necessary when we are confronted with or you are confronted with jointly or individually confronted concerning behavior in the South China Sea area. range of practical training and exercises as well as public statements where necessary when we are confronted with or you're confronted or jointly or individually confronted with concerning behavior in the South China Sea area. So yung pagsasanay na yun mga kapatid is kung paano re-respondihan itong ang pagginagawang confrontation, ginagawa o yung bad behavior na ginagawa nitong higanting bansang kapitbahay natin. 75% ng kalakalan sa pagitan ng Australia at Pilipinas ay dinadaan sa karagatan. Kaya itinuturing ng Australia ang South China Sea bilang kritikal na daluyan ng pandaigdigang kalakalan. Yung mga nakakarinig na tinatawag na South China Sea, kasi yan talaga pangalan yan, South China Sea. Pero hindi nangangahulugan pag-aari ng China yan. Halimbawa, Indian Ocean, di ba? Hindi pag-aari yan, Japan Sea. Tinawag to na South China Sea, mga kapatid. May history yan search nyo na lang dahil yan dun sa navigator para ma-distinguish niya kung anong part ng dagat to. Diba? Pero dun sa South China Sea, yung 200 nautical miles natin, kabilang yan dun. Yung kung dagat ang pag-uusapan natin 200 nautical miles ang atin dyan. Hindi lamang para sa rehiyon, kundi para sa buong mundo. Patuloy ring isasulong ng Australia ang posisyon ng Pilipinas sa freedom of navigation. Umaasa rin ito na makabubuo ng isang batibay at dekalidad na Code of Conduct sa South China Sea na nakaangkla at naayon sa international law. Agreements enhance international observance of international rules and norms. So we hope it's going to be a high quality agreement and hopefully it reinforces the centrality of UNCLOS in terms of it resolving maritime issues. So that's what we're hoping for, but we're waiting to see how it evolves. Dito mamumblema ngayon ng China. Yung Code of Conduct na nakaangkla sa international law is mahihirapan sila doon kasi number one, wala silang ibang batas na kinikilala kundi batas lang nila. Kikilalanin lang nila yung ibang batas kapag pumapabor sa kanila. Pero kapag hindi, baliwala sa kanila yon mga tol. Isa sa mga itinutulak ng Pilipinas bilang host at chair ng ASEAN ang pagbuo ng Code of Conduct sa South China Sea bilang hakbang upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa rehiyon. Okay mga kapatid, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi tungkol dito? Pwede kayong magbigay ng inyong komento sa ibaba. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.